Binuksan ko ang pinto. Inaasahan ko ang isang mainit na yakap pagkatapos ng 10 taon ko sa Singapore. Pero ang nakita ko ay isang bangungot. Ang anak ko, Kana, tuwa. Si Maria ay nakaluhod sa sahig. Duguan ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang mga basag na plato. Ang suot niyang apron ay may nakasulat na, Pag-aari ng Pamilya Guevara. Narinig ko ang boses ni Anton, ang aking manugang. Sabi niya, dalian mo ang paglilinis. Kung hindi ay matitikman mo ang kamay ko ngayong gabi. Dito nagbago ang lahat. Hindi ako sumigaw, hindi rin ako nagpakita. Sa halip, dahan-dahan akong umatras at tinawagan ang pinakamagaling na abogado sa Makati. Lihim kong kinuha ang kanyang mga medical records at inihanda ang isang patibong na wawasak sa kanilang lahat. Ilang araw lang ang lumipas. Nakita ko ang pamilya Guevara na nakaposas. Ang kanilang malaking mansyon at mga ari-arian ay selyado na ng gobyerno. Ang 50 milyong piso na kanilang ninakaw ay babalik sa amin nang higit pa sa inaasahan nila. Bago ko ituloy ang kuwentong ito ng katarungan at paghihiganti, maaari bang mag-comment muna kayo kung saang probinsya kayo nakatira ngayon? Gusto kong malaman kung anong oras na sa inyo habang pinakikinggan ang kuwentong ito ni Lolo Ricardo. Mga kasama, alam niyo ba ang pakiramdam ng isang ama na parang may mali sa kanyang nakikita? Iyon ang nararamdaman ni Ricardo habang nakaupo sa loob ng bahay ng kanyang anak. Biglang bumukas ang pinto. Si Anton iyon, ang kanyang manugang. Sa isang kurap lang, nagbago ang lahat. Ang lalaking kanina lang ay tila hindi man lang napapansin ang hirap ni Maria, biglang naging parang isang anghel. Tatay Ricardo, narito pala kayo. Ang boses ni Anton ay masigla, puno ng galang. Lumapit siya at nagmano sa matanda. Sana ay nasabihan niyo kami para nakapaghanda ako ng masarap na hapunan para sa inyo. Tumingin si Ricardo kay Maria. Napansin niya ang biglang paninigas ng katawan ng kanyang anak. Si Maria ay nakatungo. Mabilis na pinupunasan ang kanyang mga kamay sa tapis na suot niya. Huwag kang mag-alala, Anton. Napadaan lang ako para kumustahin kayo, mahinahong sagot ni Ricardo, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Agad na lumapit si Anton kay Maria at inakbayan ito. Isang akbay na tila puno ng pagmamahal, pero kung titingnan mong mabuti, parang isang bakal na humahawak sa leeg ng isang bihag. Itong si Maria talaga, tatay, sabi ni Anton habang tumatawa ng mahina. Sinasabihan ko na magpahinga, pero ayaw makinig. Gustong-gusto niyang ginagawa ang lahat dito sa bahay, sabi niya. Gusto niyang maging isang mabuting asawa at ina, kaya siya na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Voluntaryo niya itong ginagawa. Di ba, mahal ko? Tumingala si Maria. Pilit siyang ngumiti, pero ang kanyang mga mata ay hindi tumatawa. Opo, tatay. Gusto ko po talagang ako ang nag-aayos ng lahat dito. Diyos ko. Ang boses ni Maria ay nanginginig. Napansin ni Ricardo na pilit na inaayos ni Maria ang kanyang manggas upang takpan ang kanyang braso. Pero bago pa man niya ito maitago, nakita ni Ricardo ang isang kulay ube na pasa. Isang pasa na hindi nakuha sa simpleng pagkatisod. Kumirot ang puso ng matanda. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung ano talaga ang nangyayari. Pero bago pa siya makapagsalita, tumakbo papasok ang isang maliit na bata, si Angel. Ang kanyang apo, Angel. Halika rito, apo. Narito ang lolo. Tawag ni Ricardo ng may pananabik. Ngunit tumigil ang bata. Tumingin si Angel sa kanyang ama, kay Anton. Ang bata ay hindi tumakbo patungo sa kanyang lolo. Sa halip, nagtago siya sa likod ng binti ni Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Walang kislap ng pagkilala, walang yakap na inaasahan ni Ricardo. Pasensya na kayo, tatay, sabi ni Anton, habang hinahaplos ang ulo ng bata sa paraang tila nagbabanta. Masyado lang siyang mahiyain. Palagi ko kasing sinasabi sa kanya na huwag basta-basta lalapit sa mga taong matagal na niyang hindi nakikita. Alam niyo na, para sa kaligtasan niya. Sa loob-loob ni Ricardo, parang may sumasabog na galit. Nilalason ni Anton ang isipan ng bata. Ginagawa niyang estranghero ang sarili niyang lolo sa paningin ng kanyang apo. Angel, apo, ako ito, si lolo. Muling tawag ni Ricardo. Mas malumanay ang boses ngayon. Kumuha siya ng isang maliit na candy sa kanyang bulsa.
May dala akong paborito mo. Ngunit yumuko lang si Angel at mas lalong humigpit ang hawak sa pantalon ng kanyang ama. Masakit. Napakasakit para sa isang lolo ang makitang ang sariling dugo at laman ay parang natatakot sa kanya. At sa bawat sandaling lumilipas, mas lalong nararamdaman ni Ricardo na ang bahay na ito, na dati ay puno ng pangarap, ay naging isang madilim na kulungan. Lumipas ang ilang oras. Sa wakas, kailangang umalis ni Anton para sa isang kunwaring appointment sa trabaho. Dito muna kayo, tatay. Maria, pagsilbihan mo ng maayos ang tatay, ha? Sabi ni Anton bago ito lumabas. Nang marinig nila ang pag-alis ng sasakyan, tila ba nakahinga ng maluwag ang buong bahay. Ang katahimikan ay naging mabigat. Nilapitan ni Ricardo si Maria. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang anak. Ramdam niya ang panginginig nito. Maria, anak, tumingin ka sa akin, utos ni Ricardo. Huwag mo akong pagsisinungalingan. Ano ang nangyayari dito? Bakit ka may mga pasa? Bakit tila takot sa akin ang apo ko? Sa isang sandali, pilit pa ring nagmamatigas si Maria. Wala lang ito, tatay. Pagod lang ako. Maria! Tinaasan ni Ricardo ng kaunti ang kanyang boses, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-aalala. Ako ang tatay mo. Pinalaki kita para maging matapang. Huwag mong hayaang mabulok ang buhay mo sa takot. At doon na bumigay si Maria. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang yumukod. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Napaupo siya sa sahig at ang kanyang mga hikbi ay parang humihiwa sa katahimikan ng silid. Tay, hindi ko na po kaya, bulong ni Maria sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Ikinuwento ni Maria ang lahat, ang bawat detalye ng kanyang kalbaryo. Nagsimula ang lahat matapos siyang manganak kay Angel. Nagkaroon si Maria ng matinding depresyon, ang tinatawag nilang postpartum depression. Pagod siya, mahina ang katawan at laging gulong-gulo ang isip. Sa halip na alagaan siya, sinamantala ito ni Anton at ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang si Maria ay tila wala sa sarili dahil sa matatapang na gamot na ipinapainom nila sa kanya, dinalhan siya ni Anton ng mga dokumento. Sabi niya, para lang daw iyon sa insurance ni Angel. Sabi niya, kailangan ko raw pirmahan para sa kinabukasan ng anak namin. Kuwento ni Maria, habang nanginginig ang boses. Dahil sa tiwala sa kanyang asawa at dahil na rin sa labo ng kanyang paningin noong gabing iyon, pinirmahan ni Maria ang lahat. Hindi niya alam, ang mga papel na iyon ay mga deed of sale at special power of attorney. Lahat ng ari-arian na iniwan ng kanyang yumaong ina, ang lupain sa probinsya, ang perang nakatabi sa bangko na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso, 5,000 pesos, at pati na ang mismong bahay na tinitirhan nila. Lahat ay nalipat na sa pangalan ni Anton. Tay, wala na akong kahit ano. Ang bahay na ito na pinaghirapan nyo, hindi na sa akin, iyak ni Maria. Mula noong araw na makuha ni Anton ang pirma ni Maria, nagbago ang lahat. Ang dating asawang mapagmahal ay naging isang malupit na amo. Tinanggalan nila si Maria ng katulong. Ginawa siyang labandera, kusinera at utusan sa sarili niyang pamamahay. Bakit hindi ka umalis, Maria? Bakit hindi ka humingi ng tulong? Tanong ni Ricardo habang ang kanyang kamao ay nakakuyom sa galit. Ang anak ko, tay. Si Angel, sagot ni Maria. Palagi niyang sinasabi na kapag nagsumbong ako o kapag tinangka kong tumakas, kukunin nila sa akin si Angel. Gagamitin nila ang record ko sa ospital para sabihing baliw ako at hindi karapat-dapat na maging ina. Tay, hindi ko kayang mawala ang anak ko. Mas pipiliin ko pang mabugbog araw-araw, huwag lang siyang mawalay sa akin. Napatitig si Ricardo sa malayo. Ang kanyang puso ay nagdurugo para sa kanyang anak. Ang 5 milyong piso ay malaking halaga, oo. Pero ang pagkawala ng dignidad ni Maria at ang takot sa mga mata ng kanyang apo, iyon ang hindi mababayaran ng kahit anong salapi. Napakawalang hiya nila, bulong ni Ricardo. Ginawa ka nilang bilanggo sa sarili mong tahanan. A/2 AM sign. Hinawakan ni Ricardo ang mukha ng kanyang anak. Pinunasan niya ang mga luha nito. Makinig ka sa akin, Maria. Hindi ka na mag-iisa. Nandito na si tatay, sabi ni Ricardo nang may matibay na paninindigan. Ang bawat patak ng luha mo at ang bawat pasang natamo mo, pagbabayaran nila iyan. Isang malaking pagkakamali ang kinalaban nila.
Akala nila ay matanda na ako at wala ng silbi. Pero hindi nila alam. Gagawin ng isang ama ang lahat para iligtas ang kanyang anak. 8. Sa labas, nagsisimulang dumilim ang langit. Ang simoy ng hangin ay tila nagbababala ng isang malakas na bagyo. Isang bagyong hindi nanggagaling sa langit, kundi mula sa galit ng isang amang nalaman ang katotohanan. Nararamdaman ni Maria ang kaunting pag-asa, pero nangingibabaw pa rin ang takot. Alam niya kung gaano katuso si Anton. Alam niya kung gaano kalalim ang impluensya nito. Tay, mag-iingat kayo. Mapanganib sila, babala ni Maria. Tumingin si Ricardo sa pinto. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. Huwag kang mag-alala, Maria. Marunong akong lumaban ng tahimik at kapag dumating ang oras, sisiguraduhin kong wala silang matataguan. Dito, nagsisimula ang tunay na laban. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa pagbawi sa buhay na ninakaw mula sa kanyang anak. At si Ricardo, kahit na may uban na ang buhok at mabagal na ang lakad, ay handang maging pinakamatinding kalaban na makakaharap ni Anton. Ang maskara ay natanggal na. Ang katotohanan ay nakalabas na. At ang susunod na mangyayari ay hindi kailanman inaasahan ng mga taong nag-akalang ang kabaitan ay isang kahinaan. Manatiling nakikinig, mga kasama. Dahil ang susunod na kabanata ay mas lalong magpapatibay sa inyong mga puso. Ang hustisya ay malapit na. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Habang mahimbing ang tulog ni Maria at ng aking munting apo na si Angel, ako naman ay nakaupo sa dilim ng sala. Hawak ko ang makapal na folder na ibinigay ni Maria. Binabasa ko ang bawat linya. Inuunawa ko ang bawat detalye. Ang bawat pahina ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Isang petsa ang paulit-ulit na lumilitaw sa aking paningin. 15 ng Marso. Tila ba nakatadhana ang petsang ito? Marso 15. Ito ang araw kung kailan pinirmahan ni Maria ang mga dokumento na naglipat ng aming bahay sa pamilya Guevara. Ito rin ang araw na nagbago ang buhay ng aking anak. Mula sa pagiging reyna ng tahanan, patungo sa pagiging isang alipin, pero may napansin akong kakaiba sa kanyang medical records. Noong Marso 15, ayon sa listahan ng kanyang mga gamot, dinagdagan ng kanyang doktor ang dosis ng kanyang antidepressant. Hindi lang basta dinagdagan, ginawa itong pinakamataas na antas, binigyan din siya ng malalakas na gamot para sa psychosis at matinding nerbiyos. Kinabukasan, maaga akong gumising. Hindi ko muna sinabi kay Maria kung saan ako pupunta. Ayaw ko siyang bigyan ng maling pag-asa. Ayaw ko siyang mabigla. Dumiretso ako sa Manila General Hospital. Ito ang ospital kung saan nagpagaling si Maria noong tamaan siya ng matinding depresyon matapos isilang si Angel. Ang amoy ng ospital. Ang amoy ng alkohol. Ang amoy ng mga gamot. Tila ba ang lahat ng ito ay nagpabigat sa aking dibdib. Pero kailangan kong maging matatag para ito kay Maria, para ito sa katarungan. Hinanap ko si Doktora Patricia Morales. Siya ang psychiatrist na tumingin kay Maria noon. Noong una, nag-aalinlangan ang mga nurse na papasukin ako. Sabi nila, masyado daw abala ang doktora. Pero hindi ako sumuko. Sinabi ko sa kanila, ako ang tatay ni Maria Rose Santos. Galing pa ako sa Singapore para iligtas ang aking anak. Nakita ko ang malasakit sa kanilang mga mata nang marinig ang boses ng isang amang desperado. Sa wakas, pinatuloy ako ni Doktora Morales sa kanyang opisina. Isang matandang doktora na may malumanay na boses at matatalinong mata. Ginoong Santos, ang sabi niya habang binubuklat ang makapal na file ni Maria, naaalala ko ang anak ninyo. Napakabigat ng kaso niya noon. Isa siya sa mga pasyenteng hinding-hindi ko malilimutan. Umupo ako ng tuwid. Doktora, kailangan ko pong malaman ang katotohanan. Noong Marso ng taong iyon, ano po ba talaga ang kalagayan ng aking anak? Huminga ng malalim ang doktora. Tiningnan niya ang mga notes sa loob ng folder. Naging seryoso ang kanyang mukha. Noong panahong iyon, si Maria ay nasa ilalim ng napakatapang na gamot. Ang paliwanag niya. Binibigyan namin siya ng lorazepam at quetiapine. Ang mga gamot na ito, Ginoong Santos,
ay nakakaapekto sa kakayahan ng isang tao na mag-isip ng maayos, nakakawala ito ng tamang huwisyo. Ano po ang ibig ninyong sabihin sa simpleng salita? Ang tanong ko. Ang puso ko ay parang gustong lumabas sa dibdib sa kaba. Tumingin sa akin ang doktora ng diretso. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ibig sabihin, sa mga araw na iyon, si Maria ay wala sa sariling kaisipan. Hindi niya kayang gumawa ng anumang legal na desisyon. Ang mga gamot na ipinainom namin sa kanya ay nagdudulot ng kalituhan, nagdudulot ng matinding pagkahilo, at kawalan ng kakayahan na intindihin ang paligid. Tumigil siya, sandali, para bigyang diin ang kanyang susunod na sasabihin. Para siyang nasa loob ng isang makapal na ulap. Hindi siya dapat pinapirma kahit sa isang simpleng resibo, lalo na sa paglilipat ng isang ari-arian na nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Hindi iyon tama. Hindi iyon legal. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang nurse. Siya ay si Nurse Rebecca. Siya ang nurse na laging kasama ni Maria sa kwarto noong panahong iyon. Nang marinig niya ang pangalan ng aking anak, hindi niya napigilang lumapit. Ginoong Santos. Saksi po ako sa kalagayan ni Maria. Ang sabi ni Nurse Rebecca. Punong-puno ng awa ang kanyang boses. Naaalala ko po ang hapong iyon noong Marso 15. May mga taong dumating sa kwarto niya, ang pamilya Guevara. May dala silang mga papel. Nakita ko po si Anton, ang asawa ni Maria. Napakaamo ng kanyang boses. Pero iba ang kanyang ginagawa. Lumapit pa sa akin ang nurse. Noong araw na iyon, si Maria ay hindi man lang makilala ang sarili niyang mukha sa salamin. Minsan, tinatanong niya sa akin kung nasaan ang kanyang nanay. Kahit na alam nating pumanaw na ang asawa ninyo, ilang taon na ang nakakalipas. Wala siyang malay sa tunay na mundo. Napakuyom ang aking mga palad. Nakita niyo po ba silang pinapirma si Maria? Ang tanong ko. Tumango si Nurse Rebecca. Opo. Nakita ko silang hawak ang kamay ni Maria habang ginagabayan ang kanyang panulat para siyang isang manika. Wala siyang kibo. Nakatingin lang siya sa malayo habang pinapapirma nila sa mga dokumentong iyon. Ang sabi ni Anton sa akin, para daw iyon sa insurance ng bata. Iyon ang paniwala namin. Doon ko naramdaman ang tunay na galit. Isang galit na malamig. Isang galit na tahimik. Ginamit nila ang sakit ng aking anak. Nilaswa nila ang kabanalan ng pagpapagamot para magnakaw. Hinarap ko, si Doktora Morales. Doktora, papayag po ba kayong tumestigo sa korte? Papayag po ba kayong sabihin ang katotohanan ito sa harap ng hukom? Hindi nag-isip ng matagal ang doktora. Tumango siya. Ginoong Santos, ang ginawa nila ay isang krimen. Isa itong pang-aabuso sa isang taong walang kalaban-laban. Bilang doktor ni Maria, tungkulin ko na protektahan siya. Handa akong tumayo sa korte. Handa akong sabihin na ang mga pirma na iyon ay walang saysay. Sila ay basura sa harap ng batas. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ko ang pag-asa. Ebidensyang bakal. Iyan ang mayroon ako ngayon. Mayroon akong testimonya ng isang respetadong doktora. Mayroon akong testimonya ng isang matapat na nurse. At higit sa lahat, mayroon akong katotohanan. Ang pamilya Guevara ay naniniwala na ang pera nila ay sapat na para tabunan ang kanilang mga kasalanan. Naniniwala sila na dahil OFW lang ako, ay wala akong magagawa. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Akala nila ay nanalo na sila. Pero nagkamali sila. Nakalimutan nila na ang katotohanan, kahit gaano pa katagal ibaon sa lupa, ay laging lilitaw. At kapag lumitaw ito ay parang isang malakas na bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Habang naglalakad ako palabas ng ospital, tinitigan ko ang langit. Sabi ko sa sarili ko, Maria, Angel, malapit na. Babawiin natin ang buhay na ninakaw nila. Ang kimini-milyong pisong bahay na iyon, bibilangin ko ang bawat sentimo nito pabalik. Pero higit sa pera, ang dignidad ng aking anak ang aking ibabangon. Pamilya, Guevara, binalaan ko na kayo. Ngayon, mayroon na akong mga patunay na bakal.
At ang mga bakal na ito ang siyang magiging rehas ng inyong bilangguan. Dito nagtatapos ang ika-4 na kabanata. Abangan ninyo ang susunod dahil dito na magsisimula ang tunay na bakbakan sa batas. Paglabas ko ng ospital, bitbit ang mga dokumentong pirmado ni Doktora Morales. Naramdaman ko ang isang uri ng lakas na matagal ko nang hindi nararamdaman. Para akong isang sundalo na sa wakas ay nagkaroon na ng sandata. Pero alam ko, hindi sapat ang ebidensya kung wala akong katuwang na marunong sa pasikot-sikot ng batas. Naglakad-lakad ako sa mga kalsada ng Makati. Ang matatayog na gusali ang ingay ng mga sasakyan. Tila ba pinapaalala sa akin kung gaano kalaki ang mundong ito at kung gaano kaliit ang isang tulad ko. Isang simpleng OFW, laban sa isang pamilyang makapangyarihan gaya ng mga Guevara. Pero hindi ako panghihinaan ng loob. Hindi ngayon. Gamit ang aking lumang cellphone. Naghanap ako. Nagtanong-tanong. Hanggang sa isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit ng mga taong nakakaalam. Abogada Victoria Santos, sabi nila. Si Atty. Santos ay parang isang leon ng katarungan. Hindi siya natatakot sa mayaman. Hindi siya nasisilaw sa pera. Ang kanyang puso ay para sa mga kababaihang inapi, para sa mga taong walang boses. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa kanyang opisina sa isa sa mga matatayog na gusali sa Ayala. Pagpasok ko pa lang, naramdaman ko na ang seryosong aura ng lugar. Ang mga pader ay puno ng mga sertipiko at parangal. Pero ang mas nakakuha ng aking pansin ay ang mga larawan ng mga simpleng tao na kanyang tinulungan. Pinatuloy ako sa loob. Doon ko nakilala si Atty. Victoria. Isa siyang babae na nasa kanyang mga edad na 50. Maputi ang kanyang buhok na maayos na nakapusod. Ang kanyang mga mata, tila ba nakakabasa ng kaluluwa. Ginoong Ricardo, ang sabi niya habang pinauupo ako sa isang komportableng silya. Narinig ko ang maikling detalye ng iyong pakay. Pero gusto kong marinig ang lahat mula sa iyo. Huwag kang magmadali. Ikuwento mo ang lahat. Mula sa simula. Huminga ako ng malalim. Ikinuwento ko ang 10 taon ko sa Singapore. Ang bawat patak ng pawis ko para mabili ang bahay na iyon. Ang pangarap ko para kay Maria. At ang masakit na katotohanang dinatnan ko, ang anak ko, na naging katulong sa sarili niyang bahay. Ipinakita ko sa kanya ang apron na kinuha ko. Ang apron na may nakasulat na, Pag-aari ng Pamilya Guevara. Ipinakita ko ang mga medical records mula sa Manila General Hospital, ang testimonya ni Doktora Morales. Ang kwento ng nurse tungkol sa pilit na pagpapapirma kay Maria habang siya ay wala sa sarili, habang nagsasalita ako. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Atty. Santos. Ang kanyang mahinahong anyo ay unt-unting naging matalim. Napakuyom siya ng kanyang ballpen nang matapos ako. Tumahimik ang buong opisina. Tanging ang tunog ng aircon ang naririnig. Tumayo si Atty. Santos at lumapit sa kanyang malaking bintana na nakaharap sa lungsod. Pagkalipas ng ilang sandali, humarap siya sa akin. Ang kanyang boses ay parang bakal sa tindi ng paninindigan. Ginoong Ricardo, ang sabi niya. Ang ginawa ng Pamilya Guevara ay hindi lang simpleng panloloko. Ito ay isang malaking krimen. Isang karumal-dumal na krimen. Lumapit siya sa kanyang mesa at binuklat muli ang mga dokumento. Tingnan mo ito, ang paliwanag niya. Ang iyong anak ay pinapirma sa ilalim ng impluwensya ng malalakas na gamot sa mata ng batas. Ang anumang kontrata na pinirmahan ng isang taong walang tamang kaisipan ay basura. Ito ay void ab initio o walang bisa mula sa simula. Pero hindi doon tumigil ang abogada. Pero alam mo ba kung ano ang mas malala dito? Ang pagpilit sa iyong anak na magtrabaho bilang katulong ng walang sahod, ang pagbabanta na kukunin ang kanyang anak, at ang pagtrato sa kanya na parang isang kagamitan. Lahat ng iyan ay pasok sa human trafficking. Nagulat ako. Human trafficking? Sa loob ng sariling pamilya? Opo. Ang pagpapatuloy ni Atty. Santos. Ito ay tinatawag nating involuntary servitude. Ginawa nilang alipin ang iyong anak sa loob ng sariling pamamahay. Ginamit nila ang kanyang kahinaan, ang kanyang sakit, para makuha ang ari-arian na nagkakahalaga ng 15 milyong piso.
At hindi lang iyon. Ninakawan din nila siya ng 3 taon ng kanyang buhay. Tumingin ako sa abogada ng may pag-asa. Ano po ang gagawin natin? Ngumiti si Attorney Santos. Pero hindi iyon isang masayang ngiti. Iyon ay ngiti ng isang mandirigma na handa ng sumabak sa giyera. Gagawa tayo ng isang total legal offensive, ang sabi niya. Hindi lang natin babawiin ang bahay. Wawasakin natin ang kanilang kapangyarihan. Inilatag niya ang plano sa akin. Una, magpapadala kami ng demand letter. Bibigyan natin sila ng 48 oras, 48, para ibalik ang titulo ng bahay sa pangalan ni Maria at hihingi tayo ng paunang boythrong o damages na nagkakahalaga ng 10 milyong piso para sa 3 taon ng paghihirap ni Maria. Pangalawa, kung hindi sila susunod, isasampa natin ang lahat ng kasong maaari nating isampa. Civil case para bawiin ang titulo at criminal cases para sa falsification of public documents, serious illegal detention, at ang pinakamabigat sa lahat, ang violation of Anti-Trafficking in Persons Act. Pangatlo, hihingi tayo ng permanent protection order para kay Maria at Angel. Sisiguraduhin natin na hindi na makakalapit sa kanila ang kahit sinong Guevara sa loob ng maraming kilometro. Naramdaman ko ang kaba, pero higit doon ang katarungan. Ginoong Ricardo, ang sabi ni Attorney Santos habang hinahawakan ang aking balikat. Marami na akong nakaharap na ganitong pamilya. Akala nila ay dahil may pera sila, ay pag-aari na nila ang batas. Pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ang batas ay para sa lahat, lalo na sa mga inaapi. Abogada, ang sabi ko. Gagawin ko ang lahat. Ang lahat ng naipon ko sa Singapore. Gagamitin ko. Handa akong maubos. Basta mailigtas ko lang ang anak ko. Umiling ang abogada. Huwag kang mag-alala sa pera ngayon, Ricardo. Ang kasong ito ay higit pa sa bayad. Ang katarungan para kay Maria at Angel ang ating priority. Ang pamilya Guevara ay nagkamali ng kinalaban. Akala nila ay OFW ka lang. Akala nila ay matanda ka na at mahina. Ipakikita natin sa kanila. Ang dagdag ni Attorney Santos ng may determinasyon. Ipakikita natin kung ano ang nangyayari kapag ang isang ama ay tumayo para sa kanyang anak. Lumabas ako ng opisina ni Attorney Santos ng may taas noo. Sa isip ko, binubulong ko ang pangalan ni Maria. Maria. Kapit lang anak, malapit na. Mayroon na tayong kakampi. Mayroon na tayong abogada na parang bakal ang paninindigan. Ang pamilya Guevara ay naniniwala na ang kanilang pangalan ay sapat na para katakutan ng lahat. Pero hindi sila handa sa bagyong parating. Hindi sila handa kay Attorney Santos. At higit sa lahat, hindi sila handa sa galit ng isang amang inalipusta. Nagkamali kayo, Anton. Nagkamali kayo, William. Dahil ang katarungan, kahit gaano pa kabagal, ay laging darating. At sa tulong ni Attorney Victoria Santos, sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng luha ni Maria ay mababayaran. Ito ang simula ng inyong pagbagsak at ito ang simula ng aming pagbawi sa aming dangal. Dito nagtatapos ang 5 kabanata. Ang susunod na bahagi, ang tapatan sa pagitan ng katarungan at ng kasamaan. Kasama ko si Abogada Victoria Santos. Tinahak namin ang daan patungo sa mansyon ng mga Guevara sa Forbes Park habang papalapit kami sa malaking gate na gawa sa bakal. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit na kinikimkim ko sa loob ng 10 taon. Ang mansyon nila ay parang isang palasyo. 3 palapag na gawa sa mamahaling bato. May mga malalaking haligi na tila ba ipinagmamalaki ang kanilang yaman. Yaman na alam kong itinayo sa pang-aapi ng mga taong tulad ng anak ko. Pinatuloy kami ng isang unipormadong katulong sa loob. Paglakad namin sa mahabang pasilyo na may mga mamahaling painting. Hindi ko maiwasang maisip si Maria habang ang mga Guevara ay namumuhay sa karangyaan. Ang anak ko ay nakaluhod sa sahig at naglilinis ng kanilang dumi. Naroon si William Guevara, ang aking biyenan. Nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa nara. May puti na ang kanyang buhok. Suot ang isang mamahaling seda na barong.
Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan, Ginoong Ricardo. Ang sabi niya nang hindi man lang tumatayo, ang boses niya ay parang tumutulo na lason. Nabalitaan ko na bumalik ka na raw mula sa Singapore. Akala ko ba ay doon ka na magre-retiro? Tumayo ako ng tuwid. William, hindi ako narito para sa kamustahan. Narito ako para sa anak ko. Tumawa ng mahina si William. Isang tawang nakakainsulto. Si Maria, masaya ang anak mo dito. Pinatira namin siya, pinakain. Binigyan ng bubong sa itaas ng kanyang ulo habang ikaw ay wala rito. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa amin. Magpasalamat? Ang ulit ko sa kanyang salita. Ang boses ko ay mababa pero matalim. Magpapasalamat ako dahil ginawa ninyong alipin ang anak ko? Dahil ninakaw ninyo ang bahay na pinagpaguran ko sa loob ng 10 taon? Dito na sumingit si Abogada Victoria. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa ni William. Isang malakas na tunog ang nalikha nito. Parang isang babala. Ginoong William Guevara, ang sabi ng abogada sa kanyang pinakapormal na tono. Ako si Attorney Victoria Santos. Narito kami para ihain ang isang formal na demand. Hawak namin ang mga medical records ni Maria Rose Santos mula sa Manila General Hospital. Binuklat ng abogada ang folder. Ayon sa mga record na ito, noong Marso 15. Ang araw kung kailan inilipat ang titulo ng bahay sa pangalan ninyo. Si Maria ay nasa ilalim ng matitinding gamot. Wala siyang kakayahan na pumirma sa anumang dokumento. Ang ginawa ninyo ay isang malinaw na kaso ng pandaraya at panggigipit sa isang taong may sakit. Tiningnan lang ni William ang mga papel ng may paghamak. Wala kayong mapapatunayan. May mga saksi kami na kusang loob na pumirma si Maria. At huwag ninyong kakalimutan, ang pamilya namin ay may mga koneksyon. Ang mga huwes, ang mga pulis, ang mga politiko sa lungsod na ito ay kaibigan ko. Isang tawag ko lang, mawawala na kayong dalawa sa paningin ko. Lumapit ako sa kanyang mesa, tinitigan ko siya sa mga mata. William, akala mo ba ay natatakot ako sa mga koneksyon mo? 10 taon akong nagtrabaho sa Singapore. Nakakita ako ng iba't ibang klaseng tao. Pero ikaw ang pinakamababang uri. Dahil ginamit mo ang sarili mong manugang para sa pera. Makinig ka sa akin, ang dagdag ko. Bibigyan kita ng 48 oras. 48. Iyan lang ang oras na mayroon ka. Ibabalik ninyo ang titulo ng bahay sa pangalan ni Maria, ang sabi ko ng dahan-dahan para pumasok sa kanyang isipan. At magbabayad kayo ng 30 milyong piso at 30 milyon bilang boy thong sa 3 taon na ginawa ninyong alipin ang anak ko para sa mga pasa na iniwan ninyo sa kanyang katawan at para sa takot na itinanim ninyo sa aking apo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Anton, ang aking manugang. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit. Anong ginagawa ng matandang ito dito? Itay, bakit natin sila kinakausap? Paalisin niyo na sila bago ko pa siya masaktan. Hindi kumurap si Abogada Victoria. Ginoong Anton, kung ako sa iyo ay mananahimik na lang ako. Ang mga banta mo ay itinatala namin. At huwag ninyong isipin na lokal na korte lang ang haharapin ninyo. Ang kasong ito ay isasangguni rin namin sa NBI at sa Anti-Trafficking Task Force. Ang pagpilit sa isang tao na magtrabaho ng walang bayad at ang pagkulong sa kanya sa loob ng bahay ay isang federal na krimen. Human trafficking. Ang ulit ko sa salitang iyon. Iyan ang itatawag ko sa ginawa ninyo at sisiguraduhin ko na ang bawat isa sa inyo, kasama ang mga doktor na tumulong sa inyo, ay mabubulok sa kulungan. Tumayo si William. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Ang kanyang mukha na kanina ay maputi ay naging kulay ube. Nagdedeklara ka ba ng giyera sa amin, Ricardo? Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Dudurugin namin kayo? Sisiguraduhin kong pati ang anak mo ay mawawalan ng tirahan. Sinubukan nyo na iyan. Ang huling sabi ko, bago kami tumalikod. Pero nakalimutan ninyo ang isang bagay. Buhay pa ako. At habang may hininga pa ako, hindi ko hahayaang saktan ninyo ang pamilya ko. Paglabas namin ng mansyon, ang hangin sa labas ay masarap lang hapin.
Naramdaman ko ang pagpiga ni Abogada Victoria sa aking braso. Magaling, Ricardo. Nakita mo ba ang takot sa kanyang mga mata nang banggitin natin ang tungkol sa NBI? Alam nila na hindi na ito biro. Sapat na ba ang 48 oras, Abogada? Ang tanong ko. Sobra-sobra na iyon para sa mga taong tulad nila. Ang sagot niya, sa loob ng oras na iyon, magsisimula na silang magpanik. Magsisimula na silang maghanap ng butas. Pero wala silang mahahanap dahil ang katotohanan ay nasa panig natin habang sumasakay kami sa sasakyan. Tiningnan ko uli ang mansyon ng mga Guevara. Isang magandang gusali pero puno ng kadiliman sa loob. 48 oras. Iyan na lang ang nalalabi sa kanilang marangyang buhay. Pagkatapos nito, ang bagyong Ricardo Santos ang gigiba sa lahat ng kanilang itinayo. Maria, Angel, kaunting tiis na lang. Ang katarungan ay hindi na lang isang pangarap. Ito ay paparating na at wala nang makakapigil dito. Lumipas ang 48 oras. Walang sagot, walang tawag. Nakabibinging katahimikan ang isinukli ng pamilya Guevara sa aming huling babala. Akala nila siguro ay nagbibiro lang kami. Akala nila dahil sila ay makapangyarihan, ay tatahimik na lang ako at babalik sa Singapore ng luhaan. Nagkakamali sila. Malaki ang pagkakamali nila. Nang pumatak ang ika-48 oras. Tumango ako kay Abogada Victoria Santos. Alam na niya ang gagawin. Hindi lang namin dinala ang laban na ito sa loob ng korte. Dinala rin namin ito sa harap ng sambayanang Pilipino. Kinabukasan, yanig ang buong bansa. Ang front page ng The Manila Post ay may malaking balita. Ang headline ay parang isang malakas na sampal sa mukha ng mga Guevara, mayamang pamilya, inalipin ang sariling manugang na may sakit para magnakaw ng bahay. Isinulat ito ng sikat na journalist na si Maria Santos. Inilatag niya ang bawat detalye, ang mga medical records ni Maria, ang mga gamot na ipinainom sa kanya, at ang malupit na trato sa kanya sa loob ng 3 taon. May kasama itong larawan. Ang aming simpleng bahay sa Quezon City, katabi ng malaking mansyon ng mga Guevara. Isang pagpapakita kung paano nilamon ng kasakiman ang kanilang mga puso. Hindi lang doon natapos. Sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sumabog ang balita. Ang hashtag na katarungan para kay Maria ay naging usap-usapan sa buong Pilipinas. Pero ang mas nagpagulat sa akin ay ang suporta ng aking mga kapwa OFW mula sa Singapore, sa Dubai, sa Hong Kong, hanggang sa Amerika. Libo-libong mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa ang nagpahayag ng kanilang galit, sabi ng isang kabayan sa comment. Nagpapakapagod kami rito sa ibang bansa para sa aming pamilya. Hindi namin papayagan na apihin lang ang mga mahal namin sa buhay ng mga taong mapagsamantala. Nagkaroon pa ng isang fundraising para sa legal na gastos ni Maria. Ang mga hindi ko kakilala ay nagpapadala ng tulong. Ang mga kapitbahay namin sa subdivision ay nagsimulang mag-alay ng mga bulaklak at pagkain sa harap ng gate ng bahay ni Maria bilang suporta. Dahil sa tindi ng ingay ng publiko, napilitang kumilos ang mga otoridad. Wala nang opisyal o politiko ang nangahas na tumulong kay William Guevara. Natakot silang madamay sa galit ng bayan. Noong hapon ding iyon, tinawagan ako ni Abogada Victoria. Ang boses niya ay puno ng katuwaan. Ricardo, maghanda ka na, ang sabi niya. Pinirmahan na ni Hukom Elizabeth Hernandez ang isang emergency injunction. Nanalo tayo sa unang hakbang. Nagmadali kaming pumunta sa Quezon City Regional Trial Court. Punong-puno ang korte ng mga reporter at mga taong gustong makasaksi sa katarungan. Naroon ang mga Guevara. Si William ay nakayuko, pilit na tinatago ang muka sa mga kamera. Si Anton naman ay tila ba hindi pa rin makapaniwala na ang kanyang kapangyarihan ay naglalaho na. Tumayo si Hukom Hernandez. Ang kanyang boses ay parang kulog sa loob ng silid. Batay sa mga ebidensyang medikal na ipinakita ang simula ng hukom. Maliwanag na si Maria Rose Santos ay walang kakayahan na pumirma sa anumang dokumento noong Marso 15. Ang paglilipat ng titulo ng bahay ay idinedeklarang walang bisa.
Walang bisa. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa aking pandinig. Dahil dito, ang pagpapatuloy ng hukom. Iniuutos ng korteng ito na lisanin ng pamilya Guevara ang nasabing ari-arian sa loob ng 2 oras. Ibabalik ang susi at ang pamumuno sa bahay kay Maria Rose Santos ngayong araw na ito. Nagkagulo ang mga tao sa tuwa. Nakita ko si Anton na pilit na sumisigaw, pilit na nananakot, pero agad siyang pinigilan ng mga sheriff at mga pulis. Para sa naal. At isa pa, dagdag ng hukom. Naglalabas ang korte ng temporary restraining order. Bawal lumapit ang kahit sinong Guevara sa biktima at sa kanyang anak. Ang sinumang lalabag ay agad na ikukulong. Pagkalipas ng 2 oras, nakatayo ako sa harap ng aming bahay. Pinapanood ko ang mga Guevara habang ini-eskortan palabas ng mga pulis. Bitbit nila ang kanilang mga gamit sa malalaking bag. Ang kanilang kayabangan ay napalitan ng kahihiyan. Nakita ko si Maria. Hawak niya ang kamay ni Angel. Ang aking anak ay umiiyak pero hindi na ito iyak ng takot. Ito ay iyak ng isang taong sa wakas ay nakahinga na rin. Itay. Ang bulong ni Maria sa akin habang pumapasok kami sa pinto. Totoo ba ito? Atin na uli ang bahay natin? Oo, anak. Ang sagot ko habang niyayakap ko silang dalawa. Atin na ito at hinding-hindi na nila kayo masasaktan muli. Pumasok si Angel sa loob ng bahay. Takbo siya ng takbo sa sala. Hawak niya ang kanyang lumang teddy bear. Ang tawag ng bata sa akin ay, "Lolo, Lolo, dito na tayo matutulog?" Ang tanong ng bata na may malaking ngiti. "Oo, Angel, dito na tayo titira." "Habang buhay," ang sagot ko. Noong gabing iyon, habang kumakain kami ng hapunan, tumunog ang aking cellphone. Ang caller ID ay hindi ko kilala. Pero nang sagutin ko ito, narinig ko ang boses ni Anton. Ang boses niya ay parang galing sa hukay. Lango sa alak at puno ng puot. "Akala mo ba nanalo ka na, matanda?" Ang sigaw niya. "Hindi pa tapos ang laban na ito. Sisiguraduhin kong magsisisi ka na bumalik ka pa mula sa Singapore. Sisirain ko ang buhay ninyong lahat." Hindi ako natakot. Tumingin ako kay Abogada Victoria na nasa tabi ko. Nakarecord ang bawat salita ni Anton. "Sige, Anton," ang mahinahon kong sagot. "Sige lang. Ipagpatuloy mo ang pagbabanta mo. Dahil ang bawat salitang bibitawan mo ay dagdag na taon sa iyong bilangguan." Pinatay ko ang tawag. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Alam ko, hindi pa ito ang huling kabanata. Alam ko, may gagawin pang masama ang pamilya Guevara dahil sa kanilang desperasyon. Pero, sa gabing ito, sa ilalim ng bubong na ito, kami ay ligtas. Sa wakas, ang katarungan ay nagsisimula ng gumapang sa bawat sulok ng aming tahanan dahil ang kapangyarihan ng isang ama ay hinding-hindi matatalo ng kahit anong yaman o koneksyon. Dito nagtatapos ang 7 kabanata. Abangan ninyo ang susunod dahil ang tunay na unos ay paparating na. Ang unang linggo ng aming pagbabalik sa bahay ay tila ba isang panaginip na ayaw ko nang matapos. Tuwing umaga, nagigising ako hindi sa ingay ng trapiko ng Singapore, kundi sa tawa ng aking apo na si Angel. Isang tunog na matagal na nawala sa mga dingding ng bahay na ito. Ang hangin sa loob ng aming tahanan ay nagbago na. Wala na ang amoy ng takot, wala na ang bigat ng presensya ng mga Guevara. Nakikita ko, si Maria, ang aking anak, na dahan-dahang bumabalik sa kanyang dating sarili. Isang umaga, natagpuan ko siyang nagluluto sa kusina. Nagtitimpla siya ng kape habang nakatingin sa bintana. "Tay," ang sabi niya sa akin nang may malambot na tinig. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kasarap ang kape. Kapag hindi ka natatakot na may sisigaw sa iyo anumang oras. Hinawakan ko ang kanyang balikat. "Wala na sila, Maria. Wala nang sisigaw sa iyo dito. Ikaw ang reyna ng bahay na ito." Ang mga pasa sa kanyang braso ay unti-unti nang naglalaho. Pero ang mas mahalaga, ang takot sa kanyang mga mata ay napapalitan na ng liwanag. Nagsimula na kaming maglinis ng bahay.
Tinapon namin ang lahat ng mga kagamitan na nagpapaalala sa kanya ng pamilya Guevara, lalo na ang maruming apron na iyon. Sinunog ko iyon sa likod ng bahay, isang simbolo na tapos na ang kanyang pagiging alipin. At si Angel, ang munti kong anghel, noong una, tila ba nahihiya pa siya sa akin. Pero isang hapon, habang sinusubukan niyang ayusin ang kanyang lumang bisikleta, lumapit ako sa kanya. Gusto mo bang tulungan ka ni Lolo? Ang tanong ko habang nakaluhod sa tabi niya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang malalaking kayumangging mata ay kumislap. Lolo, kaya niyo po bang gawing mabilis ito? Oo naman, Angel. Gagawin nating pinakamabilis na bisikleta ito sa buong subdivision. Noong hapong iyon, binili ko siya ng isang bagong-bagong bisikleta, kulay rosas. May mga makukulay na ribbon sa manibela. Nang makita niya iyon, tumakbo siya sa akin at niyakap ang aking mga binti. Salamat po, Lolo, ang sigaw niya. Lolo, ang salitang iyon ay mas mahalaga pa sa lahat ng perang kinita ko sa ibang bansa. Lolo, sa wakas, tinanggap na ako ng aking apo. Naging abala ako sa pag-aayos ng bahay. Inayos ko ang mga tumutulong gripo. Pininturahan ko ang mga kupas na dingding. Gusto kong burahin ang bawat bakas ng kapabayaan ng mga Guevara. Habang nagtatrabaho ako, naririnig ko si Maria na kumakanta habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ito ang buhay na pinangarap ko noong nasa Singapore pa ako. Ang tahimik na hapon, ang masarap na pagkain sa lamesa, ang tawanan ng pamilya, pero sa likod ng bawat tawa, may aninong nakabuntot. Hindi tumitigil si Anton. Kahit na may utos ang korte na bawal siyang lumapit, hindi niya kami tinitigilan sa telepono. Gumagamit siya ng iba't ibang numero. Isang gabi. Habang pinapatulog ko si Angel, tumunog ang aking cellphone. Akala ko ay si Abogada Victoria. Pero nang sagutin ko ito, ang narinig ko ay ang mabigat na paghinga ng isang taong puno ng puot, Ricardo. Ang bulong ni Anton. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Akala niyo ba ay masaya na kayo? Akala niyo ba ay nanalo na kayo dahil lang nasa inyo ang bahay? Anton, ang sagot ko sa mahinahong boses. Huwag mong sirain ang buhay mo. May utos ang korte. Kung itutuloy mo ito, mabubulok ka sa kulungan. Tumawa si Anton. Isang tawa na tila ba galing sa isang baliw. Wala na akong pakialam sa kulungan. Sinira niyo ang pamilya ko. Sinira niyo ang dangal namin. Ninakawan niyo kami ng kayamanan. Kayamanan. Doon ko nalaman na hanggang ngayon, pera pa rin ang nasa isip niya. Hindi niya inisip ang sakit na ibinigay niya kay Maria. Makinig ka, matanda, ang dagdag ni Anton. May mga bagyong hindi niyo nakikita. May mga unos na darating na wawasak sa inyong lahat. Mag-enjoy kayo habang kaya niyo pa, dahil malapit na ang katapusan ninyo. Pinatay ko ang tawag. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay madilim. Ang subdivision ay tahimik. Pero ang katahimikan na ito ay tila ba nagbibigay ng babala. Paglabas ko ng kwarto ni Angel, nakita ko si Maria sa pasilyo. Putla ang kanyang mukha. Hawak niya ang kanyang sariling cellphone. Tumawag ba siya, Tay? Ang tanong ni Maria. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit ako at niyakap ko siya. Huwag kang matakot, anak. Narito ang tatay. Walang makakapasok dito. Walang mananakit sa inyo, sabi niya. Susunugin daw niya tayo, ang bulong ni Maria habang umiiyak. Sabi niya, kung hindi daw siya ang titira dito, wala nang titira pang buhay sa bahay na ito. Doon ko naramdaman ang tunay na panganib. Si Anton ay parang isang sugatang hayop na dinala sa sulok, desperado, at ang taong desperado ay may kakayahang gumawa ng pinakakarumal-dumal na bagay. Hindi sapat ang mga rehas, hindi sapat ang utos ng korte. Pinaigting ko ang seguridad ng aming bahay. Nagpalagay ako ng mga kamera sa bawat sulok. Nagpalit ako ng mga mas matibay na kandado. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib. Sa bawat gabi na dumadaan, tinitingnan ko ang aking pamilya habang natutulog. Sinasabi ko sa aking sarili, Ricardo, huwag kang pipikit. Huwag kang papayag na makuha nila ang katarungang ipinaglaban mo. Ang aming kaligayahan ay tila ba nakatayo sa ibabaw ng manipis na salamin.
Isang galaw lang, isang pagkakamali, ay maaari itong mabasag. Isang gabi, bago ako matulog, narinig ko ang tahol ng mga aso sa labas. Tumingin ako sa monitor ng aming security camera. Wala akong nakitang tao, pero sa ilalim ng poste ng ilaw sa dulo ng kalye, nakita ko ang isang anino. Isang lalaking nakatayo, nakatingin ng diretso sa aming bahay. Hindi ko nakita ang mukha niya, pero alam ko kung sino siya. Alam ko ang kanyang tindig. Alam ko ang kanyang puot. Anton Guevara. Naroon siya, naghihintay, nagmamasid. Huminga ako ng malalim at nanalangin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Huwag niyo pong hayaang manalo ang kasamaan. Ang kabanatang ito ng aming buhay ay puno ng liwanag. Pero ang dilim ay pilit na kumakatok sa aming pintuan. Ang katarungan ay nasa amin na, pero ang kaligtasan ay kailangan pa naming ipaglaban. Dito nagtatapos ang 8 kabanata. Abangan ninyo ang susunod dahil ang pinakamadilim na gabi ay paparating na. Isang gabi na susubok sa tatag ng isang amang nagmamahal. Magandang oras sa inyong lahat, mga giliw kong tagapakinig. Narito muli ako, ang inyong lingkod, si Ricardo. Ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ay hindi madaling balikan. Minsan, may mga gabi sa ating buhay na akala natin ay hindi na matatapos. Isang gabi na puno ng takot, apoy, at malakas na ulan. Isang gabi na sumubok sa aking katatagan bilang isang ama at bilang isang lolo. Noong gabing iyon, napakalakas ng bagyo. Naririnig ko ang paghampas ng hangin sa aming bubong na yero. Parang may kung anong higante na pilit na binabaklas ang aming bahay. Ang ulan naman ay walang tigil ang pagbuhos. Napakalamig. Ngunit ang lamig na iyon ay napalitan ng isang kakaibang kaba nang maramdaman ko ang amoy ng gasolina. Gasolina. Sa gitna ng bagyo, bakit may amoy ng gasolina sa loob ng aming pamamahay? Dahan-dahan akong bumangon. Ang tuhod ko ay medyo sumasakit na dahil sa katandaan, pero kailangan kong kumilos. Paglabas ko sa sala, doon ko siya nakita. Si Anton, ang aking manugang. Ang taong dapat sana ay nagpoprotekta sa aking anak na si Elena at sa aking apo. Ngunit hindi tao ang nakita ko sa kanyang mga mata. Dilim. Purong kadiliman ang bumalot kay Anton. Hawak niya ang isang galon ng gasolina at isang posporo. Ang kanyang mukha ay basang-basa, hindi lang ng ulan, kundi ng sariling luha at galit na hindi ko maunawaan. Sabi niya sa akin, uubusin daw niya kaming lahat. Sabi niya, wala na raw saysay ang buhay na ito. Paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang tapos na, tapos na. Tapos na ang lahat. Ang boses niya ay parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nakakatakot pakinggan. Hindi ko na hinintay na muling magsalita si Anton. Alam kong nasa panganib ang buhay ni Elena at ng maliit kong apo na mahimbing na natutulog sa loob ng silid. Sa isip-isip ko, kailangang mailigtas ko sila. Kahit ito na ang maging huling gabi ko dito sa mundo. Biglang nagliyab ang apoy. Mabilis itong kumalat dahil sa gasolinang ibinuhos ni Anton sa sahig. Ang kulay kahel na liwanag ay sumayaw sa mga dingding. Napakainit. Ang init na iyon ay parang humihiwa sa aking balat. Sinugod ko si Anton. Kahit matanda na ako, kahit mahina na ang aking mga bisig, kinuha ko ang lahat ng lakas ko mula sa aking pagmamahal sa aking pamilya. Nagpambuno kami sa gitna ng usok at apoy. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay na pilit akong itinutulak patungo sa naglalagablab na dingding. Habang kami ay naglalaban, naririnig ko ang sigaw ni Elena. Tinatawag niya ako, Tatay, Tatay, nasaan kayo? Ang boses niya ay puno ng takot. Ang iyak ng aking apo ay humalo sa tunog ng naglalagablab na apoy at humahagupit na bagyo. Sabi ko kay Elena, huwag siyang lalabas. Sabi ko sa kanya, protektahan niya ang bata. Sabi ko sa kanya, tumawag siya ng tulong. Pero sa loob-loob ko, iniisip ko kung may darating pa ba sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo. Ang usok ay nagsisimula nang pumasok sa aking baga. Masakit, napakasakit huminga. Bawat langhap ko ay tila may tumutusok na karayom sa aking dibdib. Pero hindi ko binitiwan si Anton. Alam ko na kapag binitiwan ko siya, tutuloy siya sa silid ni na Elena. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi
Hinding-hindi. Sa gitna ng aming paglalaban, nasaksihan ko ang mukha ng isang taong nawala na sa katinuan. Si Anton ay tumatawa, habang ang apoy ay unti-unting lumalamon sa aming tahanan. Ang bahay na pinaghirapan kong itayo sa loob ng maraming taon. Ang bahay kung saan kami nangarap. Ngayon, unti-unti itong nagiging abo. Anton, itigil mo na ito! Sigaw ko sa kanya. Pero wala siyang naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang galit sa kanyang puso. Naramdaman ko ang paghina ng aking katawan. Ang aking paningin ay nagsisimula ng lumabo. Naisip ko, ito na ba ang dulo? Mamamatay ba kami dito sa gitna ng apoy habang bumabagyo sa labas? Nanalangin ako. Sa aking isip, tinawag ko ang Panginoon. Diyos ko, iligtas niyo po ang aking anak. Iligtas niyo po ang aking apo. Huwag niyo silang pababayaan. At parang isang himala, sa gitna ng ingay ng apoy, nakarinig ako ng isa pang tunog. Isang tunog na nagbigay sa akin ng pag-asa. Wang-wang. Ang tunog ng sirena ng pulis. Napakalakas nito. Papalapit ng papalapit. Maya-maya pa, narinig ko ang pagbagsak ng aming pintuan sa harap. May mga taong sumisigaw. May mga ilaw na tumatama sa usok. Pulis ito, bitawan mo ang sandata. Dumating ang mga awtoridad. Nakita nila si Anton na nasa itaas ko pa rin, pilit akong sinasakal. Agad silang kumilos. Hinablot nila si Anton palayo sa akin. Nakita ko kung paano nila siya pinuwersa sa sahig at pinusuwasan. Nahuli si Anton. Nahuli siya sa aktong pagtatangka na patayin ang sarili niyang pamilya. Doon mismo, sa gitna ng apoy, na siya rin ang may sala. Nararamdaman ko ang malamig na tubig mula sa mga bumbero na nagsisimulang pumatay sa apoy. Ang usok ay dahan-dahang nawawala. At doon, sa sulok ng aking mga mata, nakita ko si Elena. Yakap-yakap niya ang aking apo. Ligtas sila. Ligtas sila. Nakahinga ako ng malalim. Kahit pa, masakit ang aking dibdib. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng takot, ay tila naglaho nang makita ko silang walang sugat. Ang halaga ng pinsala sa aming bahay ay malaki. Sabi ng mga pulis, aabot marahil sa mahigit 500,000 piso ang nawala sa amin dahil sa sunog. Malaking halaga iyon, lalo na para sa ating mga matatanda na umaasa na lamang sa kaunting ipon o pensyon. Pero alam nyo, mga kaibigan, hindi ko iyon inisip. Ang pera ay kinikita, ang bahay ay muling naitatayo. Ngunit ang buhay ng aking pamilya ay hindi mapapalitan ng kahit anong halaga ng piso. Dinala si Anton sa presinto. Habang inilalabas siya, tiningnan ko siyang muli. Wala na ang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na kawalan. Isang malungkot na wakas para sa isang taong naging bahagi ng aming buhay. Pagkatapos ng gabing iyon, naintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Sa buhay natin, darating talaga ang mga bagyo. May mga bagyong galing sa langit, at may mga bagyong galing sa loob ng puso ng tao. Pero hanggat may pagmamahal, hanggat may pananampalataya, palaging may pag-asa na makita natin ang umaga. Ngayon habang nakaupo ako dito at nagkukuwento sa inyo, payapa na ang lahat. Ang aming bahay ay unti-unti na naming inaayos. Ang aking apo ay lumalaki ng masaya, at ang gabing iyon ng apoy at bagyo ay nanatili na lamang na isang paalala. Isang paalala na sa gitna ng dilim, ang liwanag ng katapangan at pag-ibig ay hindi kailanman mamamatay. Salamat sa inyong pakikinig. Sana ay kapulutan ninyo ng aral ang aking karanasan. Hanggang sa muli nating pagkukuwentuhan. Mag-ingat po tayong lahat. Dumating na ang araw ng paghuhukom. Narito kami sa loob ng Quezon City Regional Trial Court. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng mga tao. Mga taong gustong makita ang pagtatapos ng kasamaang ginawa ng mga Guevara. Nakita ko si Anton. Nakasuot siya ng kulay kahel na damit ng preso. Wala na ang kanyang kayabangan. Wala na ang kanyang tawa. Ang kanyang mukha ay tila ba isang tuyot na dahon. Wala ng buhay. Sa tabi niya, naroon ang kanyang amang si William. Nakayuko rin sa kahihiyan. Tumayo ang hukom. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang musika sa aking pandinig. Anton Guevara, ang sabi ng hukom. Ikaw ay napatunayang nagkasala sa pagsubok na pagpatay, pagsunog ng ari-arian, at pang-aabuso. Hinahatulan kita ng 15 taon. 15 taon na pagkakulong ng walang piyansa.
Bumagsak ang kamay ni Anton sa mesa, pero hindi doon natapos ang katarungan. Ang kanyang amang si William ay hinatulan din ng 8 taon dahil sa pakikipagsabwatan at panloloko sa titulo ng lupa. Inutusan din ng korte ang pamilya Guevara na magbayad ng boythung 50 milyong piso. 50 milyong piso para sa 3 taon na ginawa nilang alipin si Maria, para sa pinsala ng apoy, at para sa takot na ibinigay nila sa aking pamilya nang ilabas sila ng mga pulis na may mga posas sa kamay. Naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang laban. Paglabas namin ng korte, tinitigan ko ang sikat ng araw. Sabi ko kay Maria, hindi na ako babalik sa Singapore, anak. Dito na ako sa tabi ninyo, habang buhay. Ginamit namin ang pera para itayong muli ang aming tahanan. Ngayon, ang aming bahay ay mas maganda, mas maliwanag, at mas matatag. Wala nang bakas ng usok, wala nang bakas ng takot. Sa likod ng bahay, nagpagawa ako ng isang palaruan para kay Angel. Tuwing hapon, pinapanood ko siyang naglalaro habang tinatawag ako ng Lolo, Lolo, ang pinakamagandang pangalan na nakuha ko sa buong buhay ko. Si Maria naman ay nagsimula ng mag-aral uli. Gusto niyang maging isang social worker, sabi niya. Tay, gusto kong tumulong sa ibang mga kababaihan na nakakaranas ng pang-aapi. Gusto kong ipakita sa kanila na laging may pag-asa. Sa tuwing lumulubog ang araw dito sa Quezon City, habang magkakasama kaming 3 sa hapagkainan, doon ko napagtanto ang isang mahalagang aral. Walang halaga ng pera sa Singapore o sa kahit saang panig ng mundo ang hihigit pa sa yakap ng iyong anak at apo. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng iyong ipon, kundi sa kaligtasan at kaligayahan ng iyong pamilya. Huwag nating hayaan na ang ating mga ambisyon ay maging dahilan para makalimutan natin ang mga taong naghihintay sa atin sa Pilipinas. Ang katarungan ay laging darating, basta't marunong tayong lumaban ng may pananampalataya. Ako, si Lolo Ricardo, at dito nagtatapos ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawai maging inspirasyon ito sa inyong lahat na laging unahin ang pamilya higit sa anuman. Hanggang sa muli nating pagkukuwentuhan. Pagpalain kayo ng may kapal